Dumulog na sa Korte Suprema ang ilang grupo para pigilan ang deadline ng PUV consolidation. Baka raw kasi magka-transport crisis dahil kakaunti ang makakabiyahe. Balitang hatid ni Salima Refrad. Ilang araw bago ang deadline, nagpapasaklolo na sa Korte Suprema ang iba't ibang transport groups at civil society organizations laban sa consolidation para sa PUV modernization. Naghain sila ng isang extremely urgent motion for the issuance of a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction para pigilan ang consolidation deadline na nakatakda sa bispiras ng bagong taon. Ang basehan ng kanilang mosyon, ang mismong Memorandum Circular 2023-52 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na guidelines para sa deadline ng PUV modernization. Pag by January 1, 2024, wala pang TRO at ma-implement, kakansilahin ang libo-libong prangkisa sa buong bansa, especially sa NCR, na halos malaking porsyento pang unconsolidated at millions ng mga commuters, mga manggagawa at mga estudyante ang mahirapang pumasok sa trabaho, sa eskwela. At chaos ito. This is a disaster waiting to happen. Ang problema po natin, meron pong mga ruta na 0% consolidated. At yan po ang inihain namin sa TRO. Talagang kabawasan ng mga jeep ang ibig sabihin po ng mga regulasyon ng LTFRB. Magkakaroon ng malaking transport crisis ngayon na darating na January. At alam natin yan na ang maepektuhan niya na hindi lamang yung kabuhayan ng mga driver at mga operator, kundi mismo yung ating economic sapagkat saan sasakay yung ating mga mamamayan. Pinagkukomento naman ng Supreme Court sa naunang petisyon ng mga grupo ang mga respondent na Department of Transportation at si Secretary Jaime Bautista at LTFRB at si Chairman Teofilo Guades III. Binigyan sila ng non-extendable period of 10 days para magbigay ng komento sa petisyon na hinihiling na ideklarang labag sa konstitusyon ang mga inilabas sa Department Order at Memo Circular ng DOTR at LTFRB. Sa inilabas na pahayag ni Secretary Bautista, mananatili raw ang consolidation deadline. Mayorya na raw ang natanggap nilang suporta mula sa mga operator, lalo't 70% na raw ang nakilahok sa proseso ng konsolidasyon. Anya, buo ang commitment ng gobyerno na maipatupad ang programa para maibsan ang paghihirap ng mga commuter at magkaroon ng malinis at ligtas sa pampublikong transportasyon. Salima Refrad, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.